Yo mga idol, kamusta? Sports Talk PH nga pala. Ang kwento ng matalik na magkaibigan. Pag-usapan natin yan mga idol. Ngunit bago ang lahat ay huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell button for more sports talk. So may total of 73 professional fights nga po si pambansang kamao Manny Pacquiao at iisang tao lang ang nakasaksi sa lahat ng laban na ito. Hindi ang asawa niya, hindi din ang mga kapatid niya, kundi ang matalik niyang kaibigan na si Buboy Fernandez. Mapapansin natin mga idol na ang katawan ngayon ni Buboy ay napakalaki na at mataba. Ngunit ayon kay Pacquiao ay ang katawan daw dati ni Buboy ay katulad sa kanya nung mga panahon na nagsisimula pa lamang siya sa boxing. Sa General Santos pa lamang ay magkaibigan na talaga silang dalawa. Ngunit nagkahiwalay sila dahil sa edad lamang na 14 years old ay pumunta na si Pacquiao ng Maynila upang magboxing bilang amateur. Hindi naging madali ang pinagdaanan ni Pacman sa Maynila dahil sinabi niyang 5 AM pa lang ay nagja-jogging na siya at pag 7 AM naman ay papasok na siya sa kanyang trabaho bilang isang construction worker. At pagkatapos naman ng trabaho niya ng 5 PM ay dediretso na ulit siya sa gym upang mag-ensayo ng 3 hanggang sa 4 na oras. At nang siya ay 16 anyos na, ay umuwi muna ito ng General Santos upang bisitahin ang pamilya niya at kapatid niya na si Bobby Pacquiao. Kwento ni Manny na habang naglalakad siya sa bayan, ay dito niya natagpuan si Bobby at Buboy na naninigarilyo at umiinom ng alak sa tabi ng kalsada. Sa mga panahon na ito ay nag-drop out na si Buboy sa eskwela at naging tambay na lang kasama si Bobby. Walang patutunguhan ang buhay at paulit-ulit na lang ang ginagawa araw-araw, ang uminom at magsugal. Tinanong ni Pacquiao kung ano ang plano nilang dalawa sa buhay at sumagot naman si Buboy na wala siyang plano at pangarap o ambisyon sa buhay. At dahil dyan ay nagdesisyon si Manny na isama at dalhin si Bobby at Buboy sa Maynila upang mabigyan ng direksyon ang mga buhay nito. Nang dumating na silang tatlo sa Maynila ay nahanapan naman agad ni Manny ng trabaho si Buboy at Bobby bilang isang dishwasher at labandero. Dagdag pa ni Pacquiao na nabigyan siya ng sariling kwarto sa boxing gym na tinutuluyan nila nang dahil champion siya. At kapag champion siya ay mabibigyan ng kwarto na maliit, habang ang ibang boxers naman ay natutulog sa sahig ng gym. Tinatago ni Pacquiao si Buboy sa ilalim ng kama dahil ang batas sa boxing gym ay tanging mga boksingero lamang ang pwedeng matulog at pumasok. At nang malaman ng may-ari ng gym na nakikitulog si Buboy doon, ay binigyan ito ng kondisyon na ang tanging paraan lamang upang makatira at makatulog ka sa gym na ito ay dapat maging janitor ka sa gym na ito. Kaya naman pumayag agad si Buboy maging janitor. Araw-araw niyang nililinis ang buong boxing gym habang nakikita niya ang mga boksingerong mag-ensayo. Ngunit sinabi ni Pacquiao kay Buboy na hindi siya papayag na maging janitor lamang ang kanyang matalik na kaibigan. Kaya naman kinumbinsi ito ni Pacquiao na maging isang boxing trainer. Ngunit agad itong tinanggihan ni Buboy dahil sabi niya ay napakahirap maging trainer at wala din siyang alam sa pagboboxing. Pero talagang kinulit siya ni Pacquiao at kinausap ng mata sa mata. Sinabi ni Pacquiao kay Buboy na makinig ka sa akin ng mabuti. Pwede mo kong tadyakan kung magkamali ako, pero ito ang sasabihin ko sa'yo. Dadating ang panahon na ikaw ang magiging best trainer sa Pilipinas at ako ang magiging best boxer. Kaya wag mo nang antayin pa, dapat gawan mo na ng aksyon. Andito tayo sa Maynila upang hanapin ang kapalaran natin. Dahil hindi na tayo babalik sa Gensan, babalik tayo doon ng sikat at mayaman na. At dahil sa mga sinabi na yan ni Pacquiao ay nakumbinsi si Buboy na pumayag maging isang trainer. Ngunit dahil wala pang alam si Buboy, ay tinuruan muna siya ni Pacquiao kung paano maging trainer. Pero ilang araw pa lamang na nag-aaral maging trainer si Buboy ay susuko na sana agad ito at napaiyak pa. Nang tanungin ito ni Manny kung ba't ito umiiyak, ay sumagot si Buboy na napakahirap maging trainer. At sumagot naman si Pacquiao na masaya ka bang maging janitor at maglaban ng mga damit. Sumagot naman si Buboy na hindi. Kaya naman sinabi ni Pacquiao na tara na at mag-ensayo na ulit tayo. Habang nag-e-ensayo sila ay pansin ni Pacquiao na talagang malungkot si Buboy. Kaya sinabihan ito ni Pacquiao na balang araw ay papasalamatan mo ko sa mga ginawa kong pangungulit sa'yo. At nagtuloy-tuloy na nga po ang pamamayagpag ni Pacquiao sa boxing sa Pilipinas. Sunod-sunod na panalo at kampyonato kasama si Buboy. Ngunit taong 2001 ay pumunta si Pacquiao sa US kasama ang manager nito upang hanapan siya ng promoter at trainer dahil para sa manager niya ay handa na si Pacquiao sa malalaking laban sa Amerika. At nang mahanap nila Pacquiao si Freddie Roach at pumayag itong maging trainer niya, ay agad na umuwi ng Pilipinas si Pacquiao upang sabihan si Buboy na nakahanap na sila ng coach at naaasikasuhin na ang mga papeles sa US Embassy dahil gusto ni Pacquiao na libutin ang mundo nang magkasama sila ni Buboy. Bukod dyan ay kinuwento din ni Buboy na sa unang pagkakataon nilang lalaban sa US ay habang papunta silang MGM Grand sa Las Vegas, Nevada ay tuwang-tuwa sila dahil nakita nila ang mga billboards ni De La Hoya kasi lalaban sila sa undercard nito.
At noong 2008 naman, habang papunta silang MGM, ay sinabihan niya si Pacquiao na naalala mo pa ba nung first time natin dito, tuwang-tuwa tayo, nakasama na tayo sa undercard ni De La Hoya. Ngunit ngayon, ikaw na ang kasama ni De La Hoya sa mga billboards dahil ikaw na ang lalabanan niya at main event ka pa. Dagdag pa ni Buboy na gabi-gabi kinikwento niya sa mga anak niya ang naging buhay niya at ni Pacquiao, ang mga pinagdaanan nila. At tuwing nadidinig ng mga anak niya ang kwento ni Buboy, ay naiiyak ang mga anak niya. Sinabi kasi ni Pacquiao kay Buboy na ikwento ang mga pinagdaanan nila sa mga anak niya upang malaman na pag nagsipag at nagtiyaga ka, ay makukuha mo ang mga pangarap mo. Si Buboy ay mas matanda ng 4 na taon kay Pacquiao, ngunit sinabi ni Buboy na kahit mas matanda siya kay Pacquiao, ay si Pacquiao ang umastang tatay sa kanilang lahat. Napaka-responsabling tao sa napakabatang edad. So ayan nga po mga idol ang kwento ni Manny Pacquiao at Buboy Fernandez. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol.